Alam mo kahit nandito ako sa Amerika, talagang ang korapsyon sa Pilipinas ay umaalingasaw at umaapaw ng sukdulan ng kasamaan at sukdulan ng kung ano-ano pang binaboy nila ang gobyerno ng Pilipinas. Alam niyo nung way back 2008, kakapasa lang namin sa nursing board exam sa Pilipinas. And the question was, saan kami mag-a-apply ng trabaho? Kasi ang mga government hospitals walang hiring. Kung meron man, talagang kung meron ka na talagang connection doon sa mga government officials or sa mga high-ranking officials, sa mga, sa mga government agencies. Kasi walang budget. Pero pag titingnan mo ang mga nurse-patient ratio, ay napakadami, no? Sila 1:30, 1:20. Minsan pa nga, depende pa kung anong government hospitals ka ma-assign. Kasi sabi nila walang pera, walang budget ang gobyerno. And here we come. This, tinatawag natin na lumabas itong almost siguro 500 billion pesos na flood control na nakulimbat ng mga magnanakaw sa gobyerno ng Pilipinas. You would think na hindi na pala kailangan mag-abroad ng mga nurses para lang kumita ng malaking sahod, mag-work Middle East or somewhere else. With that kind of money na talagang properly appropriated siya, kayang pasweldohan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga nurses na nagtatrabaho sa mga government facilities, healthcare facilities, kahit maybe, siguro, 60 to 100,000 a month kaya nilang pasweldohan. Imagine mo siguro, hindi lang natin alam, every year, ilang bilyong pesos ang nawawala dahil lang sa korupsyon, di ba? And last year, talagang grabe ang init yung balita na yung 80 plus billion pesos ng pera ng PhilHealth talagang requested to submit, 'di ba? Sa isang sa presidente or kung anong request ng presidente. Kung ganun karami, kung ganun katalamak talaga ang corruption, kaya palang bigyan ng free healthcare services ang mga Pilipino. Kahit siguro hindi ka magbabayad ng PhilHealth monthly or mababang monthly lang ng PhilHealth ang babayaran ng isang empleyadong Pilipino or mamamayang Pilipino. Diba? Kaya nilang i-cover lahat ng sakit. Kaya nilang i-cover lahat ng mga check-ups, gamot, any types of medicine, kahit generic lang, kaya nilang i-provide sa mga Pilipino. Nakakalungkot talaga na hindi ko alam ang mga government officials na para bang nakakaiyak lang siya isipin, na nakaka-depress lang siya na wala talaga silang awa sa mga Pilipino. They're there to steal money. They're there to really take advantage of their given time na talagang magnakaw sila as many billions of pesos as they could possibly do. And then meron silang exit plan. Ganun yun eh. Imagine mo yung time na naghanap kami ng work bilang nurse. Wala ka talaga mapapasukan kasi walang pera, walang hiring, walang ganito. Meron man job order. Tapos ang sweldo pa, kakapiranggot lang. And yet, maybe at that time, we're already losing how many millions of pesos sa mga government officials due to corruption, di ba? Kung na-appropriate lang ng maayos ang pera ng gobyerno. More likely, walang mag-a-abroad na mga teachers, walang mag-a-abroad na mga nurses, walang siguro, iilan lang ang mag-a-abroad kasi they could provide well for their families, di ba? Nakakalungkot. Kahit nandito na ako sa Amerika, I was trying to, contemplate na yung mga years na yun na wala kang halos mapasukan ng trabaho sa mga government hospitals o sa mga mga government agencies na talagang magagamit mo yung profession mo, lisensya mo bilang isang nurse o kung ano pa man, capable silang magbayad at a certain amount
that you are capable to sustain your life, di ba? Until you retire. Pero talagang grabe, hindi mo lubos maisip. Alam mo, ang prayer ko na lang talaga sa Pilipinas na, Lord, kung sino man yung nagnakaw, kung sino man yung officials, even 30 years, 40 years, o ilang years pa before, I know one day haharap sila sa'yo, haharapin ka nila, and they will held accountable. Talagang i-explain nila lahat. And then you are a just God who will, just judge according to what they have done. Talagang magkaalaman na lang. Kasi ngayon, ang mga tao, ang mga Pilipino, they demand talagang action or justice or anything na talagang may mapaparusahan. Pero I don't think na siguro iilan lang, di ba? Hindi lahat. Kasi lahat may mga exit plan na eh. Alam mo, sa totoo lang, matatakasan nyo ang gobyerno, ang tao, ang mga Pilipino, pero hindi nyo takasan si God. Iba si God mag-deal sa mga taong ganito. Na for all those years na, especially kaming mga nurses, kung saan-saan na lang kami nagsilipan ng nagtrabaho kami sa ganito, na there are multi-million pesos, even billions of pesos available funds for us dati, na pwede pala kaming magtrabaho with all those benefits and, mga salaries and everything na pwede na kaya palang ibigay ng gobyerno ng Pilipinas. And yet, sabi, walang pera, walang budget, ganyan, wala. And yet, here we go. Ang pinakamalaking ever for me, of my existence, pinakamalaking narinig na corruption sa Pilipinas, itong 500 billion pesos na flood control project, plus yung 80 plus billion na pinaremit ng gobyerno ng Pilipinas galing sa PhilHealth, and we don't know. Marami pa. For the past 5 years and years. So, in conclusion, talagang hindi mahirap ang Pilipinas. Talagang ginagatasan lang talaga siya ng mga buaya. Ginagatasan lang talaga siya ng kung anong klaseng mafia o sindikato ang Pilipinas for their own advantage. And yet, ilang milyon ang nadidiin sa kahirapan, di ba? Ay, si God na lang bahala talaga sa inyo. Pero at least ako, ngayon ko lang talaga na-realize na it wasn't because there was no opportunities before. It was just, those people are just corrupt. That's it.